Guys, parang mali yung napuntahan ko. Nawawala ako. Good morning guys. Alas 3 ng madaling araw guys. Ang aga ko kasi pupunta ako ng Manila. May ayusin ako sa Indian Embassy. So ang aga kong nagising kasi magluluto ako ng almusal ng mga bata. Tapos mga bandang 4 o'clock babiyahin na ako. So, kung ano yun, yung aayusin ko sa Indian Embassy, malalaman nyo mamaya. At sana guys, is maaprobahan yung mga documents na daladala ko. Para hindi na ako bumalik. So yun. See you later, magluluto muna ako. Ayan guys, at naglalakad na ako. Palabas ng subdivision. Dilim. Mag-aantay ko ng jeep papuntang terminal ng bus. Tapos ano medyo nervous ako guys. First time kong bimahing mag-isa ulit after more than 15 years. Tapos maglalakad pa ako. At madaling araw pa. So medyo kinakabahan ako. Good luck sa akin guys. See you later ulit. Ayan, dito na naman ako. Mag-video muna ako dito. Ayan, wala pang katao-tao sa labas. Pero dyan mayroon namang security guard dyan sa may gate. So medyo okay lang pag nag-aantay ako ng jeep. Ay sana hindi siya tulog. Maya ulit guys. Hi. May pusa. So andito na ako guys sa harapan. Ayan, may jeep dyan sa kabila. May jeep dyan nakaparada. Siguro nag-aantay ng pasahero. Dyan na ako sasakay. Papuntang bus terminal. Yan na guys. Kailangan pala ganon. Hindi pwedeng basta-basta mapindot siya guys. Dito na ako sa building. Guys, parang mali yung napuntahan ko. Nawawala ako. So ayun nga guys, mali nga. Ngayon papunta na ako.
Guys, kakain na naman ako. Mag-snack tayo ng favorite ko to eh. Yung Oishi. Sa susunod guys, hindi na ako magta-taxi kasi mas mahal yung singil ng taxi kesa dun sa Grab. Malapit pala sa sa pinakamalapit na bus terminal dun sa embassy ng India is yung sa Pasay. So yung sa mga taga Pangasinan dyan, pag pupunta kayo ng Indian Embassy, sa may Pasay kayo bumaba or sa bus terminal ng Pasay. Mas malapit doon. Para sa mga kagaya ko na hindi masyadong marunong bumiyahe papuntang Manila, yung hindi marunong sumakay ng jeep or ng LRT, mga ganon. Ang tanging pag-asa lang is ang Grab or taxi. Alam niyo kung anong maganda sa bus ng 5-star or Victory Liner? Malamig. Sobrang lamig. Ayan, at may para ka lang nasa sinihan, may pang-movie pa. Hindi ko alam ano ba yung pinapanood namin. Busy ako sa kakakain eh. Good morning guys. So recap lang ako sa nangyari kahapon. So bumiyahe ako guys papuntang Manila para mag-ayos ng OCI. So ang aga-aga kong nagising guys, mga alas 2 ng madaling araw para pagluto yung mga bata. Tapos umalis ako ng bahay mga 4. Dumating ako ng bus terminal alas 5 na. Tapos umalis yung bus mga 5. So nakarating ako ng Manila guys is before 10. Mga 9:30 ganun. Tapos guys, nagtaxi na ako guys papuntang GC. Doon yung consular ng Indian Embassy. Pagdating ko doon guys is alas 10 na. Alas 9 yung start or yung pag-open ng embassy. At nawala pa ako guys. Mali yung napasukan kong building. So sa katabi pala yun. So yun, nung pagdating ko guys, number 7 yung number ko. So sabi ko okay lang. Medyo malapit-lapit na. Number 7 ako eh. Yun pala, medyo matagal guys yung pag-entertain nila sa bawat applicant. Nasa mga 30 minutes ata per applicant. So ang nangyari is 11:30 na nung natawag yung number ko. Tapos pagdating ko pa dun guys, kulang pa yung requirements ko. Pero requirements na yun guys is upload lang sa website nila. Upload lang guys, saka photocopy ang kailangan ko para makumpleto yung requirements. So sabi ko dun sa staff, please, sige na, pagbigyan niyo ako. Sabi niya hindi daw pwede. Parang stricto sila sa cut-off. So yung palang 9 to 5 na nakalagay dun sa website is 9, or hindi ko lang talaga siguro nabasa. 9 to 12 is for pagpasa ng requirements. Tapos alas 3 hanggang alas 5 is releasing. So sabi niya sige hanggang 12:30. Kaso guys, ang layo pala nung photocopy center doon. Tapos mahina pa yung signal ko. So ayun, natapos ako. Hindi ko natapos. So hindi ko siya natapos guys. Hindi ko natapos yung lakad ko kahapon. Kaya babalik ako ng Monday. So ayan guys, yan lang yung ma-share ko. At isa sa mga natutunan ko is what? So, experience ko kahapon. First time ko ulit kasing bumiyahe ng Manila after more than 15 years na mag-isa.
So, dapat talaga maaga, lalo't magko-commute. Para just in case na may aberya, is magagawa ng paraan. Tapos, mas mura talaga guys kapag sa Grab, pag magbubook ng Grab na taxi. Kesa doon sa regular na taxi. Based on my experience ha. Kasi papunta doon, yung normal na taxi, nagbayad ako ng 600 pesos. Pero yung Grab nung pauwi na, nasa 300 something, 300, hindi siya umabot ng 350. So, doble guys, no? So, yun lang guys. So, may part 2 ito guys. Sa mga nagbabalak din mag-apply ng OCI, watch out for my part 2 at ilalagay ko doon yung mga requirements na kailangan i-prepare sa pag-apply ng OCI. So guys, thank you. See you next time. Bye!